kapanalig, andito po tayo ngayon sa St. Peter Shrine dito sa Barangay Kapalangan, Apalit, Pampanga. Mas kilala siya bilang si Apong Iro. At dito naman po makikita natin ang kanyang tahanan, ating silipin. Welcome to Barangay Kapalangan. Pagpasok sa arko, sinalubong na kami ni Nards ng mga matitingkad na banderitas. Fiesta na talaga ni Apong Iro rin eh. Nag-aayos pa sila kuya oh. Saludo po kami sa inyo mga kabalin. Sisikat ka na nga! Sa mahabang paglalakad ay di ka maliligaw, basta sundan mo lang ang makukulay na banderitas. And voila! Narating na natin ang shrine ni Apong Iro. Bilang pagbibili galang dito sa kanyang munting shrine, iwan natin yung mga sapatos. Maliwalas ang shrine. Ang nakakatuwa dito sa shrine na ito, parang bawat minuto, hindi na mawawala ng tao dun sa nalalagay ni Apong Iro. At yung mga madumadayo, panigurado, hindi lang mga kapampangan ang andito. Panigurado, mga taga-iba't ibang lugar. Kapanalig knows, bakit nga ba Apong Iro ang tawag sa kanya? Sa Kapampangan, Apo ang tawag sa mga nakatatanda bilang paggalang. Iro naman ay ang Kapampangan nickname for Pedro. Ganito ang tawag bilang respect and a sign of closeness sa kanya. Sa imahen, makikitang St. Peter is sitting in his chair and is dressed as a pope dahil si San Pedro ang kauna-unahang Santo Papa ng Roman Catholic Church. Tangan niya sa kanang kamay ang dalawang susing ipinagkaloob ni Jesus. The gold key represents the spiritual authority in heaven, while the silver key represents authority on earth in governing the church. Sa kaliwa ay hawak niya ang papal cross. Suot ng kanyang mga paa ang bakal na sapatos na siyang hinihipo ng mga mananampalataya. Nung nagpunta kami ay naabutan naming suot niya ang mitra. Kung minsan naman ay suot niya ang papal tiara. Santo Papa ngang talaga. Tunay ngang close na close si Apong Iro di lamang sa mga Kapampangan kundi sa mga handang kumilala at lumapit sa kanya. Bagamat first time ko, somewhat na feel ko rin ang closeness at gaan ng pakiramdam nang malapitan si Apo. Mas magaan sa pakiramdam na di ako nag-iisa dahil kaisa ko ang maraming lumalapit na mananampalataya sa pananalangin. Kapansin-pansin ng mga guhit sa kanyang mukha. Natural lang yan dahil siya ay yari sa ivory. At alam niyo bang maaaring ginawa ang imahen around o matapos ang 1775? Ang mga linya sa kanyang mukha at mga kamay ay tila mga guhit sa kanyang balat na saksi sa ilang daang taong nagdaan. Maging ang mga ginintuan at pilak na hawak ni Apong Iro ay maaaring noong panahon ring iyon nagmula. Si Apong Iro ay private image na pinagpasapasahan at pinangalagaan na ng salig-salig lahi. 1800s noong siya ay makuha ni Don Calixto Armayan Espiritu mula sa kamag-anak niyang si Maxima Santos, kapalit na malaking lupang sakahan sa Apalit. Noong unang panahon kasi, pinagkakatiwala ng mga pare ang mga imahen sa mga prominenteng pamilya upang masustentuhan at mapangalagaan ito. 1884, ginanap ang unang libad ni Apong Iro at noong 1928, dinala ni Doña Maria ang imahe ni Apong Iro mula sa tahanan niya sa Barangay San Vicente patungo sa bahay niya dito sa Baryo Kapalangan kung saan dito na tuluyang nanahan ang imahen. 3 araw pinagdiriwang ang kapistahan ni Apong Iro. Nagkakaroon ng libad kung saan ipinuposisyon ang imahen sakay ng bangka kasama ang mga deboto niya. Bagamat buwis buhay, di na maaalis sa atin ang marubdob na pananampalataya. Ganito ang magmahal ang mga deboto sa iba't ibang milagrong naranasan natin sa tulong ng mga banal at mula sa may kapal. Bago umalis ay inhipo ko na sa kanya ang aking rosaryo. Maaari din mag-iwan ng donasyon para kay Apong Iro. Naririnig ko lang siya sa mga kwento ng aking lola na tunay siyang milagroso at ngayon ay anong tuwa dahil first time ko siyang makita, malapitan at mahipo at mabulungan ng panalangin. Para sa akin ay isa ng biyaya. At dito na naman po nagtatapos ang isa na namang adventures ng Pope si Apong Iro. Viva Apong Iro! God bless us always mga kapanalig.